Sir, parehas tayong kung kailan may kung kailan may disaster, kung kailan mayroong bagyo, saka tayo nasa trabaho, saka tayo nasa labas. Or kayo, dito kayo, nagmo-monitor kayo. Eh, syempre may pamilya tayo eh. Kayo, sa side ng pamilya, ano ba ang may oras pa ba para talagang paano natin na ma-manage yung oras natin? Pag may bagyo, naintindihan man po ng kasama natin sa bahay yun, na kailangan po natin pumasok. Na kailangan nating mag-report dito, mag-monitor, at magpalabas ng mga weather bulletin. Kasi, syempre, hindi lang naman po para sa kaligtasan nila yun eh. Para sa kaligtasan ng mga kababayan natin, mas malaking bahagi ng lipunan. Naintindihan po nila yun. Simula nagtrabaho ako sa weather forecaster. Sir, marami nang umalis eh. Siguro nagkakausap kayo. Maaring may mga kasamahan tayo dito dati na maaring mas umangat, maaari lang naman na mas umangat na yung buhay ngayon dahil nag-shift sila into another career. Eh ano ba nagpapanatili kay Sir Chris Perez sa Pag-asa? Una-una, masaya po tayo. Mas umunlad yung buhay nila kumpara sa atin. No? Kahit naman sino siguro, pag may nakita tayong kababayan natin, kaibigan natin, kapamilya, kamag-anak, na umangat ang buhay, matutuwa po tayo. Tayo, bilang siguro pinakamatagal na dito sa forecasting, masaya din naman po tayo. Sabi nga sa inyo, ang self-fulfillment hindi lang naman po pera. Hindi lang monetary values yun. Kumbaga sabi nga sa inyo, yung simpleng palakpak na matagal, acknowledging na sabi na natin na magaling ka sa iyong field ng trabaho, ay napakalaking bagay na po yun. To some people, yung mga ganong maliliit na bagay, it matters most. And sabihin na natin, hindi ako nagpapaka-humble, pero isa po ako sa mga taong ganon na maliliit na recognition, masaya na po tayo. Kung magkakaroon tayo ng swerte, bonus na lang yun. For example, kumbaga parang pag tumama ka sa loto, bonus na yun. Pero yung maayos po yung pamumuhay natin, masaya na po tayo. Sir Chris, pag nakikita namin kayo sa TV, syempre, kayo eh, talagang yung credibility nandun. Pero doon sa mga naging experience nyo, meron na ba kayong parang pumunta sa isang sulok, tapos iniyakan ko itong bahagi na to ng buhay ko bilang weather forecaster ng Pag-asa? Not necessarily na iniyakan ko, pero parang, na-offend ako. Na-offend ako kasi parang in-undermine yung ability mo or yung knowledge mo or yung professionalism mo as a meteorologist way back many years ago. Ganon. Pero yun nga, magsisilbing challenge ito. Tingnan natin, saan pa tayo pwede mag-improve? Paano natin mapapatunayan na credible tayo sa weather forecaster? Na dapat tayong paniwalaan, lalo-lalo pag panahon po ng may mga matitinding weather disturbances. Yun, nagsisilbing challenge yun. And sabi nyo, matagal na yun eh. Nakita nyo po ba ngayon na from that time, eto na ako ngayon. Talagang masasabi ko na yung challenge na naramdaman ko, na ano ko na siya, na-beat ko na siya. Well, going back pala, doon sa tinanong mo ano yung iniyakan, nag-aral kasi ko abroad. Yun, naiyak ako kasi wala akong kakopyahan eh. Promise based ako assignment na hindi ko matapos. Tapos may mga kapwa Pinoy na scholar doon. Hindi ko nakopyahan. Iyak ako. Pero nag-relax din ako after that. Kasi syempre nag-aaral ka abroad. The pressures of finishing your course abroad under contract. And then sabi ng kaibigan ko, tumawag ako, tigil mo na yan. Matulog ka na lang. Magpahinga ka kinabukasan. Another day. So ginawa ko yun. Kinabukasan, parang na-refresh yung utak ko. And then, yun, na-solve ko yung assignment. Pero yun nga, ano ulit yung tanong mo kanina? Kasi na-focus sa pag-iyak. Oo, na-focus ako kasi iyak eh. Na-recall ko lang. Nakakatuwa kasi yun eh. Totally, naiyak ako. Ang hirap na assignment namin. No? Mag-postgraduate po ako sa Australia National University. During that time, Master in Climate Change. Of course, different subjects. Nasa ibang bansa ka. Tapos, mga teacher mo, Australian. Di ba? Iba-iba yung pressure ng pag-aaral. As a scholar. Apart pa rin ng Pag-asa yun na nag-aaral kayo. Isa sa mga program yun para mas lalong ma-improve yung forecasting skills. Either you attend local trainings or abroad or mag-aral ka locally or abroad. So in 2011, I was fortunate enough to be included as one of the recipients of the Australian Awards. So I studied my Master in Climate Change sa Australia National University in 2011. Yun nga, given the fact na nag-aaral ka, nasa malayong lugar ka, tapos kaklase mo, mga iba't ibang lahi, of course, andun pa rin yung time na siguro, parang feeling school bukol tayo, nahihirapan tayo sa subject, mga ganun ba? Sa tagal nyo na rin po sa Pag-asa, Sir Chris, nakita nyo na at maaaring meron kayong parang sana ganito na marating natin sa
sa ating profesyon sa Pag-asa? Meron po ba kayong ganon? In terms of sa profession ba sa akin o Sa kabuuan. overall? Sa kabuuan. Una-una sa general public, sa mga kababayan natin. Sana po, mas ma-increase natin yung awareness with regards to the local weather and climate. Para po maiwasan na natin sagutin yung tanong na umulan, may bagyo ba? Maganda po kung sa susunod, hindi na itatanong na umulan dahil may bagyo ba ang tanong. Di ba? Sa Pag-asa. Sa Yes, Pag-asa. sa mga kababayan natin. Gusto kong ma-reach natin yung ganun level Yung awareness sa ating local weather and climate ng mga kababayan po natin. Kasi yung knowledge about the local weather and climate, magagamit po natin yun both in long term and short term. Short term, daily activity. Long term, for example, paplano ka ng business. Di ba? Halimbawa, magbibilad kayo ng mga palay sa kanayunan. Di po ba? Ganon. And then, sa Pag-asa naman, gusto nating mangyari na mas lalong mapaigting, mas lalong mapabisa, mas lalong mapalawak yung products and services. At patuloy na ma-establish yung credibility ng ating ahensya bilang the official national meteorological and hydrological services provider of the country. Dahil tayo po ang source, ang authority in terms of weather and climate, and hopefully, ma-maintain natin yung momentum na yun. At mas lalong makatulong sa iba't ibang sektor ng lipunan and to the general public as well. Sir Chris, sa ngayon, sa obserbasyon ninyo at sa experience niyo, ilang percent ang accuracy ngayon ng Pag-asa in terms of weather forecasting? Siguro masasabi natin na around 80 to 90%. Kasi kahit saan bahagi kayo ng mundo pumunta, there's no such thing as a 100% weather forecast na tama. Kaya nga po forecast Kaya yun din ang reason kung bakit ang forecast product, mapa-locally or abroad, ay ina-update from time to time. Kasi nagkakaroon ng adjustment. Maaring isang minor additional information coming from the monitoring stations scattered all throughout the country ay magkaroon ng impact sa susunod na forecast natin in the next 6, 12 hours, 24, or next 2 to 3 days. Mga ganun po. So, lagi pong tanda natin mga kababayan na forecasting is not an exact science. But the best that we can do is that we keep ourselves updated with the latest weather forecast from time to time. Especially kapag meron po tayong binabagtayan ng mga large-scale weather systems kaya po ng mga bagyo.